Ito, may bago rin pong kautusan si PNP Chief Nick Torre na kailangan within 3 to 5 minutes mag-respond. Kakayanin ho ba talaga natin under 5 minutes or 5 minutes max to respond sa mga tumatawag, humihingi po ng tulong or ng assistance? Sa 911. Sa 911? Marami na po tayo, ma'am, na ginawa po na live demo, ma'am. Hopefully, ma'am, ay mahata ko, ma'am, si Chief PNP, ma'am, ng live sa inyong programa. Ikaw na! Makapag-live demo po kami dyan sa inyong programa, ma'am. Hahanapan ko po, ma'am, siya ng schedule para madala ko po siya dyan, ma'am, sa inyong studio. Para kayo mismo, ma'am, ang maka-experience po ng live. Kayo po ang magbibigay po ng lugar at hindi po natin sasabihin yan. At ipapakita po natin sa ating mga televiewers na kaya naman po ito. Dahil nga po, ma'am, unang-una, ma'am, ay nag-invest na po tayo sa mga teknolohiya. Meron na po tayo mga body-worn cameras. Meron na po tayo mga communication equipment katulad po ng ating mga radyo. At yung ating 911, ma'am, ay matagal na po natin yan. Na-launch na po natin yan. Kung hindi ako nagkakamali, ma'am, ay August last year. Although ngayon ay ini-improve pa natin yung system. Kakayanin po ito, ma'am. Although sabi nga natin, hindi pa naman ito talaga magiging applicable and expect nationwide dahil unang-una kapag ikaw ay nasa rural area, expected naman, ma'am, na hindi mo ito talaga magagawa ng mabilis. Pero dito sa NCR, ma'am, ay kakayanin na po yan, ma'am, at doon sa mga major cities po. O yun, magandang balita yan. Yung sabi nga, yung sistema na ginagamit po sa command center is the same as the one being used sa Estados Unidos, no, na ito sa 911 natin. Pero typically, recorded nga yan, Patpi, kapag ang unang-unang tatanungin sa'yo, 911, what is the address? Ang hihing ka agad, address of your emergency. So, General, recorded po ito. Makikita po talaga natin yung time when the call was taken, kung kailan sinagot. Ito po ba ay 911 is for just peace and order? Kasi ang alam kong pagkakaintindi ko sa 911, lahat ng first responders. Medical, it emergency. Could be for peace and order, it could be for medical, kung may medical emergency, o pwedeng lahat, di ba? Pwedeng fire. Ano po ba yung setup ng ating 911? Para lamang po ba sa peace and order o yung sasagot, kailangan na ibato sa PNP na ito ay tawag para sa PNP? Ganun po ba yung, is that the way it works? Pag tinawagan po natin, ma'am, yung 911 ay may magpo-prompt po doon na press 1 for police assistance, press 2 for BFP, yung fire, and press 3 po for other emergency like yung medical assistance po. So sa PNP po, kapag kailangan po ng tulong ay press 1 at dediretso po yung tawag po niyan doon sa PNP Command Center at meron po tayo doon na mga pulis na nagbabantay 24 hours po na sasagot po kapag katatawagan po. Ang kagandahan po dito, ma'am, sa 911, ma'am, kahit subukan niyo po ngayon, ma'am, sa inyong mga teleponong hawak, ma'am, hindi niyo kailangan ng load, hindi niyo kailangan, ma'am, ng mobile data. Just press 911, ma'am, ay may sasagot po dyan. Meron lang akong follow-up dyan, ha, Patpi? Pag tumawag ng 911, itatanong ko lang din, kasi sinusubaybayan ko yung mga programa ng 911, emergency calls. Kunwari, for example, meron kang dinukot ka. Kidnap. Na-dial mo, naka-emergency, speed dial ang 911. At ano mo yung 911? Kayo ba dyan will be, may prompt pa, pero yung kasi para matrace yung exact location ng cellphone mo, they will be able to follow you. Actually, matitrace kung saan ka naroroon based on yung cellphone mong hawak. Kasi hindi ka naman makakatawag, hindi ka naman hindi ka makakasalita. Wala kang oras. Dahil kinidnap ka, di ba? Inabdap ka, nasa trunk ka ng kotse nila, whatever, for emergency. O kunwari, kung medical, hindi ka na makapagsalita. Na-dial mo lang, inaatake ka sa puso, hindi ka na makakapagsalita. Meron bang kakayahan na matrace yung exact location kung saan po, will it ping kung saan yung cellphone na yon where the call is coming from?
Matitrace po yun, Ma'am Ali, dahil unang-una nga, ngayon nga po ay may mga natatanggap po tayo ng mga prank calls po at yun ang palagi natin pakiusap na huwag gawin po yun. But matitrace po yun, ma'am, kasi nagre-register po ang inyong telepono, ma'am, doon sa ating command center po ng 911 po. So po pwede po nating i-trace po kung saan po nanggagaling po yung tawag po, including po yung number po. Oo. So General Jean, ito pong 911 po, lahat na po ng mga dating mga numero po, wala na. Yung parang kasi naalala ko, pag police 173 ba yun? Or whatever. 117, ma'am. Dati, ma'am, meron tayong 117, Oh, ma'am. 117. So, yun po yung goal po natin ngayon. Kasi yung iba-ibang mga LGU, ma'am, like yung Iba-iba. Quezon City, meron silang 122. So, Oo. ngayon, ang ini-encourage natin po, ang ating pong DLG po ay ngayon ay i-harmonize po yan lahat yan emergency hotlines po at by itong July po ay ilo-launch po yan sa particularly doon sa mga malalaking syudad po like yung sa Ilocos po ay magkakaroon po ng launching po diyan sa BAR Region 7. Sa gusto mo ang intention po natin, ma'am, ay talagang maging nationwide po ito. Bagamat ngayon ay sa NCR po ay nakikita pero sa mga major region po like Region 3, 4A ay ngayon po ay tinatry na po natin yan. May mga success stories na po tayo dahil kaya nga sinasabi natin ngayon, ang panay ang sabi natin ngayon ay huwag niyo na pong hanapin ang ating mga pulis sa mga istasyon dahil ang inyong pulis ay nasa inyong mga telepono na dahil 911 at darating po kami sa loob ng 5 minuto. Ayun. So isang number na lang ang tatandaan nating lahat, 911 na. Wala nang 02 yun. Wala na yung mga Wala nang 02 wala na, yun. wala na. 911 diretso na. 911 diretso. Wala na Opo, yung ma'am, diretsong 911 na po yun. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.